Okay, so yung next lesson po natin is all about operations on function. So ano nga po ba yung yung apat na fundamental operations in mathematics? So we have the addition, subtraction, multiplication, and of course, division. So pag-aaralan po natin yung bawat isa. Okay. So we have this first example. Example 1, find the sum of 2/3 and 1/5. So kapag ka po sinabi nating sum, addition po yun. That means we have to add 2/3 plus 1/5. Pero before that, we have to find their LCD. Bakit po? Kasi yung denominator ng 2/3 is 3 at ang denominator ng 1/5 is 5, magkaiba po sila. At kapag ka po magkaiba ng denominator, we have to find their LCD or yung pong least common denominator. Ngayon, para mahanap po yung LCD, you have to list down all the multiples of 3 and 5. Kapag ka po 3, we have 3, 6, 9, 12, 15. Pagka naman po 5, we have 5, 10, 15. Ngayon, tignan mo kung saan sila unang nagkaparehas. So, we have the 15 here. So, yung pong LCD ng 3 at 5 ay 15. Ngayon po, hindi ka pa tapos. So, after po na makuha yung LCD, so isulat mo po sa denominator po yon. Ito po yung LCD mo, yung 15. I-divide mo po dun sa 3. So, ang sagot po ay, ayun, 5. I-multiply mo po dito sa nasa taas sa numerator. So, 5 times 2 is 10. Kaya po naging 10 siya dito. Ayun po yung process. Ngayon dito naman, we have, ayan, 15 divided by 5 is 3. Times 1 po natin, it is 3. So, kapag po parehas na tayo ng denominator, pwede mo nang i-add po yan. Copy the same denominator or the common denominator. Ayan po, 15 yung nasa ilalim, automatic dahil parehas na. And then 10 plus 3 is 13. So, yung sagot po dito is 13 over 15. So, yan po yung example number 1. Example number 2. Find the sum of 3 over x plus 1 and 1 over x minus 2. Ay ma'am, bakit po ganito? Meron na po tayong letter sa ilalim tsaka po number. So kapag ka po ganyan, para po mahanap yung LCD niyan, since magkaiba naman sila, yan na mismo yung gamitin mo pong LCD. So after po nun, you have to multiply this LCD dun po sa given na equation. Okay, yan po yung 3 over x plus 1 and 1 over x minus 2. So, dyan mo po yung multiply. I-multiply mo sa doon, sa x plus 1 and x minus 2. Paano po yun? So, lagay mo po dyan. We have x plus 1, tapos po x minus 2 times x minus 2. Ngayon, eto po, etong nasa ilalim na to, i-divide po natin dito sa unang term po natin. So, x plus 1 times x minus 2 divided by x plus 1, makakancel po yun, di ba? So, ang naiwan ko is x minus 2. Kaya po sinulat ko po siya dyan sa taas. Tapos, i-multiply po dito sa numerator na 3. Kaya po, ang naiwan sa taas ay x minus 2 times 3. Next, yung kabila naman po, dito ka naman sa pangalawang term. X plus 1 times x minus 2 divided by x minus 2. Yung x minus 2 naman nun, yung makakancel. Then, ang may iwan po is x plus 1, ayan po, times 1. Okay, so yun na po yung nakasulat sa numerator natin. Ngayon, simplify po natin. Ito po, i-distribute po natin yan muna. So, 3 times x is 3x. And then, 3 times negative 2 po is negative 6. Basta pagka nag-multiply na magkaibang number, automatic po negative. Then, eto po, dahil minultiply na lang sa 1, any number multiplied by 1 is that number also. Kaya po, x plus 1 na lang din yung ilagay mo po dyan. Huwag kakalimutan po yung mga sign. Bawal po makalimutan. Okay? Then, next naman po, parehas na may x po ito, 3x, saka po yung x. Same po sila ng variable at same din sila ng exponents. Kaya po, pwede po natin ipag-add yan. Since positive ang 3x, positive ang x,
we have to add them. So 3 plus 1 po is 4. Tapos po, yung pong variable nilang parehas is x. So we have 4x. And then, eto naman po, negative 6, positive 1. Magkaiba po ng sign, so we have to subtract them. So, 6 minus 1 is 5. Tapos, ang mas mataas po na number ay 6. At yung 6 ay negative, kaya po naging negative 5. Ngayon po, sa ilalim, copy mo lang yan. Then, sabi po dyan, we have to multiply these two using the FOIL method. So, kapag ka po sinolve natin to using the FOIL method, yung naunang na-discuss, yung first term, outer, inner, and last. Okay. So, paano po yan? We have x plus 1 times x minus 2. So, kapag ka po sinabing first term, x times x, it is x squared. Then, next naman po, outer term, ito pong x dito. Then, yung pong outer po doon, yung negative 2 dito sa kabila. So, x times negative 2 is negative 2x. Tapos, dito naman, inner na po yung kasunod. Positive 1 times positive x is positive x or positive 1x. Pero kapag po 1 kasi yung unahan, yung number na nasa unahan, hindi po natin sinusulat. Imaginary po yung 1. And then, yung last term po neto ay positive 1 dito po sa kabila, negative 2. So, pag multiply po natin yan, 1, positive 1 times negative 2 is negative 2. Ngayon po, magkaparehas. Pares po ito ng variable. Pwede po nating i-add yan. Same lang po kasi sila ng exponent at variable. Sabi ko po same ng exponent at variable. Okay, so ito pong x squared, dahil wala naman pong kapares na may exponent na 2, bring down mo na po, so you have x squared. And then, negative 2, positive x po. So, magkaiba po sila ng sign, you have to subtract them. At ang number po dito ay 1. So, you have 2 minus 1 is 1. Ngayon po, ang mas mataas ay yung 2. Kaya po, ang sign po ng 1 po natin ay negative. And then, yung variable po natin is x. Or simply, negative x na lang po yan. Minus 2 po, copy na lang po natin yung nasa dulo. Kaya ang final answer po natin is 4x minus 5 over x squared minus x minus 2. Kahit na hindi mo na isulat yung 1 po dito dahil imaginary nga po yung 1. Next, sa subtraction naman po, ito po kasi yung kalituhan dito po sa subtraction. Sabi, the same process is applied in subtraction, but you have to change the sign of the subtrahend. So, example 3, sabi po dyan, subtract 2x minus 6 and 5x plus 25. So, yan po. Huwag na po itong from. Okay. Then, next po, copy mo yung nasa unahan. You have 2x minus 6. Tapos, yung nasa ilalim po, yung minus 5x plus 25. Yung nasa taas po, tinatawag po yung minuend. At yung nasa baba po, tinatawag po yung subtrahend. Ngayon sabi, you have to change the sign of the subtrahend. Ayan po, you have to change the sign of the subtrahend. So yung nasa ilalim po, ito po yung papalitan po natin ng sign at mag-proceed na po tayo sa addition. Or kung ano man po yung operation na nakalagay doon. Kung magsusubtract ka ba kapag kami kaiba na sign, magsusubtract ka. Pagka parehas, mag-a-add ka. So kung positive 5x po yan, magiging negative 5x. And then, kung positive 25 po yan, magiging negative 25. So, ayun po, ni-reverse lang po natin yung sign. Ngayon po, pwede na tayo diretso na po tayo sa addition. Or kung magsusubtract po tayo, ayan, depende po kung ano po yung sign. Kung parehas, mag-a-add. Kung magkaiba, magsusubtract. We have positive 2x and negative 5x. Magkaiba po ng sign. Magsusubtract po tayo. So, 5 minus 2 is 3. And then, yung pong variable is x. Copy mo na yun. Tapos, mas mataas ang 5
At negative yung 5, kaya po naging negative 3x po yung sagot natin dyan. Next naman po, we have negative 6 and negative 25. Parehas po ng sign. Kaya po, ang gagawin, mag-a-add. 6 plus 25 is 31. And copy their common sign. Kaya po, negative 31. So, yung final answer po natin is negative 3x minus 31. Okay, eto, sa multiplication naman. Eto po, madali po itong given dito. So, kapag ka po multiplication, we have to multiply numerator to numerator and denominator to denominator. Okay, so we have 2 over 3 times 1 over 5. So, ang multiply mo po, etong 2 dito sa 1. So, 2 times 1 is 2. Then, dito naman po sa baba, yung denominator, 3 times 5, 15. So, ang final answer po natin is 2 over 15. So, yan po yun. Pero, eto po, sa example number 5. Yung pong masyado na pong complicated yung given. Find the product of x squared minus 6x plus 5 over x squared minus 3x minus 10 times. Ayan po solid dot po ang ginagamit kapag ka nagmumultiply. X squared minus 4x minus 12 over x squared plus 6x plus 8. So, yan po sabi dyan, complicated na to. Pero, ang gagawin po natin, hanapin muna natin yung mga factors po ng bawat expression para po ma-simplify po natin sila at mas madali po natin ma-multiply. Okay? So, nung pinag-aralan nyo po nung grade 10, so, eto po, paano ang pagkuha ng factors. So, tinuro ko na po dun sa naunang lesson kung paano po natin kukuhanin ang factor ng isang quadratic equation or quadratic expression po. Okay. So, i-consider po natin yung gitna at yung dulo. Ano ba yung factor ng 5? 1 po, tsaka 5. Ayun lang po. Pero, ang kasunod po, tingnan mo yung nasa gitna. Positive po yung 5. Ibig sabihin, pwedeng positive 1 times positive 5 at negative 1 times negative 5. Ngayon, tingnan nyo nasa gitna, negative. So, that means x minus 1 times x minus 5 yung factor ng x squared minus 6x plus 5. Next, yung ilalim naman po, we have x squared minus 3x minus 10. So, dito po, negative 10, meaning magkaiba ng sign. Ano po ba yung mga factors ng 10? 10 lang po, tsaka 1. Tsaka po yung isa is 2 and 5. Pwede pong positive 2 and negative 5. O kaya naman po, negative 2 at positive 5. Ngayon, tingnan mo yung nasa gitna, negative. So, ibig sabihin, yung mas mataas na number, we have 5 and 2. Yung mas mataas na number nun, siya yung negative. So, we have x plus 2 times x minus 5. Then dito, ganun din po. Yung factor po ng x squared minus 4x minus 12 is x minus 6 times x plus 2 over. Ito po, yung factor po niyan is x plus 2 times x plus 4. Basta po i-consider nyo yung nasa dulong term and then yung gitna. Kasi po yung unang term, yung x squared, pag-iwalay mo lang yan, that is x and x po. Dalawa lang. Magkaiwalay po, syempre, hati. Then, tingnan mo yung magkapareha sa taas at sa baba. Dito po, yung x minus 5, i-cancel mo. Then, dito naman po sa kabila dito, we have x plus 2. I-cancel mo rin po yan. So, ang maiiwan po is x minus 1 and x minus 6. Ito po yun. The next po, we have x plus 2, tsaka po yung x plus 4. So, yan po. Kapag ginamitan po natin yan ng FOIL method, ito po, ito po yung kalalabasan. Basta po sundan po yung FOIL method, ito pong answer na to, we have x squared minus 7x plus 6 over x squared plus 6x plus 8 po yung magiging sagot po natin. Next, division naman po. So, parang katulad din po ito ng multiplication. So, yung given ko po dito, same lang po ng ginamit ko doon sa multiplication sa nauna dito po. Okay. So, sabi dyan, divide x squared minus 6x plus 5
over x squared minus 3x minus 10 by x squared minus 4x minus 12 over x squared plus 6x plus 8. So, ang gagawin nyo po kapag ka po division, kailangan po nating baliktarin. Kailangan po nating baliktarin yung pangalawa. Yung pong divisor po natin, we have to find its reciprocal. So, yan po. Sulat mo muna. Pwede po kasi siyang isulat as ganito. Yung division na yan. Ito po yung sign natin. Divide. Okay. Ayan po yung sinasabi ko, reciprocal. Kailangan lang po nating baliktarin. Ito po yung given. Sinulat ko po ulit dito. Yung given po, so yung factors, ayan po yung factors, sinulat ko na yung factors, katulad lang din po nung kaninang example sa multiplication, so ginaya ko po yung factors. Ngayon, get the reciprocal of the divisor and proceed to multiplication. Ngayon, itong factors na to, pansinin nyo po, ano ba yung nangyari? Yan po kasi divisor, yung pangalawa. Or yung nasa labas kapag ka nakaganto siya, kapag ka ganyan po siya sinulat. Yung nasa labas po dito, ito po yung dividend. Dividend po yung nandito, divisor po yung nasa labas. Kapag ka sinulat mo siya sa division sign. Okay. So, eto po, babalik ta rin lang. Yung nasa taas, mapupunta sa baba. Yung nasa baba, mapupunta sa taas. So, eto pong x plus 2, x plus 4, eto na po siya sa taas. Ngayon, eto pong x minus 6 times x plus 2, eto na po siya sa baba. Ngayon, ganun pa rin po yung gagawin. Ika-cancel po natin yung magkaparehas. Ito po. Yan. Proceed na po tayo nun sa multiplication. Okay, na-cancel na po natin at i-multiply na po natin yan mga naiwan din. So, we have x minus 1 and x plus 4. Ito po yun. Then, we have x plus 2 and x minus 6. So, ito po yun. Then, next naman po, gamitan ng FOIL method. So, ang answer po natin is x squared plus 3x minus 4. Gamitan nyo lang po ng FOIL method, yung f first term, yung pong O is outer term, yung I po is inner term, and L is last term. So, ang final answer is x squared plus 3x minus 4 over x squared minus 4x minus 12. So, yan po. Pero hindi pa pala tapos. Review lang pala yun kung paano po mag-solve ng mga expressions. Ngayon, ganun din po kasi yung gagawin natin dito sa operations on functions. So let f and g be the functions. Their sum is denoted by f plus g. That is defined by f plus g of x or f of x plus g of x. Pinag-iwalay lang po natin f of x plus g of x. Ito din po, sa kabila naman, their difference, pagka po difference, it is denoted by f minus g. That is f minus g of x. That is f of x minus g of x. Ito po yun. Then, sa product naman po, we have f times g. Ayan po ha, yung solid na dot po yung gamit natin dyan. Nakikita nyo po, tuldok na tuldok po siya. Solid or kulay black po yung tuldok. That is defined by f times g of x or f of x times g of x. So, ayan po yun. Ito po siya nun. Then their quotient is denoted by f divided by g. That is defined by f slash po yan. Naka-slash po yung sign of g of x. Or f of x divided by g of x o kaya po, pag ganito po natin siyang sinusulat. Okay. Then, additionally, kapag ka po quotient ang hinahanap, bawal pong maging 0 yung denominator po natin dahil magiging undefined po ito. Kapag ka po dito, bawal pong maging undefined or 0 yung value ng g of x ng sa quotient po. Okay, so let's have examples. Ito po yung given natin. We have f of x equals 2x minus 7. G of x equals 3x plus 15. Given lang po ito ha. H of x equals 3x squared minus 5x plus 4. And then we have t of x equals x over 4x minus 3. Then s of x equals x minus 4 over x minus 3. Tapos,
we have k of x equals 6x minus 13. Ito po yung pinapasolve sa atin. Yung pong unang dalawa, addition, pangatlo, subtraction, pangatlo, subtraction, pang-apat, multiplication, at yung panlima po is division. Okay, so next na po, ito po yung given natin. Ito po yung pinapasolve sa number 1. We have f of x plus g of x. So dito po, ano po yung f of x? Kopyahin mo lang. You have 2x minus 7. And then, yung pong g of x, ano po yung given? We have 3x plus 15. Siyempre, pinapa-add sa atin, huwag kakalimutan yung nasa gitna. Ngayon po, pwede ka na mag-proceed na kung saan pagsasama-samahin po yung like terms. So, you have 2x. Ayan po yun. Then, plus 3x. Kasama po yung sign ha, plus 3x. Then, ito pong negative 7, isunod mo, negative 7 or minus 7, and positive 15. So, yan po siya. Next naman, pwede ka na i-add mo na po kapag kapares ng sign. 2 plus 3, pares naman po yan ng sign, is 2x plus 3x is 5x. And then, negative 7, positive 15. Magkaiba po sila ng sign. So, you have to subtract them. 15 minus 7 is 8. Tama ka na. Then, ano po yung mas mataas? Yung 7 na yung 15. Mas mataas po yung 15, kaya po dito, positive yung 8 po natin. Ganun po siya. Okay. So, another example. Ito. Madali lang kapag ka naman addition. Okay. So, we have h of x. Ano po yung value? Ito po, kopyahin lang yan. Based po dun sa given na binigay sa taas. 3x squared minus 5x plus 4. And then, yung naman pong f of x po natin, ayan po, you have 2x minus 7. So, yan po. Ngayon, combine like terms na po tayo. So, yung pong 3x squared, wala naman po siyang kaparehas, kaya po 3x squared. Bring down mo na siya. Or siya na po yung iuna mo. Ngayon, we have negative 5x. Yung may letter x po, meron pa bang kaparehas? Meron pa po, eto po, yung positive 2x. Isama nyo po yung sign na nasa harapan niya. Kaya positive 2x po siya nun. Then, eto po, we have positive 4. Pagsunurin mo na yung mga number. Negative 7 or minus 7. Ayan. Then, pwede ka na pong mag-add. I-add mo na kung parehas po sila ng sign. 3x squared po, may kaparehas pa ba? Wala na po, kaya bring down muna. Or isulat mo na dyan. Then, negative 5x plus 2x, magkaiba po ulit ng sign. Isusubtract po natin. 5 minus 2 is 3. Ayan, 3 po yung nakasulat, 3x. Then, negative po yung 5, kaya po naging negative 3x kasi siya yung mas mataas. Then, dito po magkaiba na naman ng sign, magsusubtract. 7 minus 4 is 3, at mas mataas yung 7 at ang sign ng 7 ay negative, kaya naging negative 3. So, yun lang po yung ginagawa natin sa addition. Ngayon sa subtraction naman po, ito po yung sinasabi kanina. Okay, so i-subtract daw po natin yung g of x. Ayan, 3x plus 15. And yung f of x po is 2x minus 7. So, minus 2x minus 7. Ngayon, eto po, babalik ta rin or i-change daw po natin yung sign po ng subtrahend. Okay. So, yung una, copy mo na. Yung nasa unahan. Yung pong given sa g of x. Then, dito po, negative times 2x, multiply mo na lang para po yung sinasabi kong change ng sign, ganun din po yung idea nun. Negative times 2x is negative 2x. Negative times negative 7 is positive 7. O kaya naman po, kung nalito po kayo sa sinabi ko, pwede pong ganito. Di ba po, ito pong 2x, positive yan. Itong 7, negative po yan. Kaya, kung positive po yung 2x, magiging negative 2x na po siya. Yung pong negative 7, magiging positive 7 na po siya. Same lang po ng idea at ganun po talaga yung ginagawa natin. Ngayon, ayan, pwede ka na mag-proceed. Diretso na po yan.
you have 3x, and then ano po yung may letter x? Ayan po, negative 2x. Kaya po pinagsunod po sila. Then, yung kasunod po, positive 15, o nauna kong naisulat yung 7. Positive 15 tsaka po positive 7. So, ito din po yun. Okay lang naman magkabaliktad. Tapos po, so you have 3x minus 2x, positive 3. Negative 2, magkaiba ng sign, subtract ka na naman. 3 minus 2 is 1, at mas mataas yung 3, kaya positive. Kaya kahit, dahil nasa unahan siya, kahit hindi mo isulat yung positive sign. Kapag ka nasa unahang term po, kapag ka nasa unahang term, kahit hindi mo isulat yung positive sign. Okay. Then, eto po, parehas na naman. Positive 7, positive 15, mag-a-add ka na naman. 7 plus 15 is 22. At their common sign, yung pong common sign po nila ay positive. So, yung final answer po natin is x plus 22. So, ganun po lagi yung ginagawa sa subtraction. Ngayon, punta po tayo sa multiplication. Ganun lang din po katulad ng ginawa natin sa nauna kong diniscuss. So, we have p of x. Nasaan po siya? Ito po yun. Kopyahin mo lang. X over 4x minus 3. Yan. Times. Yan po. Solid dot or yung black na dot po siya. Yung k of x po natin is 6x minus 13. Ngayon, ito pong 6x minus 13, ang denominator po niyan dahil wala naman siyang makikita sa ilalim, 1 po yung denominator. Automatic. Or sabihin natin kung whole number yan, ang denominator po ng isang whole number ay 1. Then, multiply numerator to numerator. Wala ka nang pwedeng kuhanin na factor dyan dahil nakasimplify siya. So, eto po, ang gagawin dyan, si x mo multiply kay 6x. That is 6x squared. Then, si x po ulit multiply kay negative 13. That is negative 13x. And then, sa ilalim po, ayan, dahil si 4x3 multiply kay 1, 4x3 pa rin. 4x minus 3 pa rin siya. So, ayan na po yung final answer natin, yung naka-encircle. Then, dito naman po sa multiplication po ulit. Diba? Ayan. Multiplication po ulit. Ayan. So, number 5, s of x. Ito po yun. Yung x minus 4 over x minus 3. Sorry. It is division. Okay. Divide po yan. Divide. Ayan. Sa division na po pala yan. So, divide na po. So, we have s of x divided by t of x. So, copy mo lang po yung given. You have x minus 4 over x minus 3 divided by, ayan po, yung t of x po natin na given is x over 4x minus 3. Ngayon po, ang sabi ko kanina, kopyahin yung unang given. Then, yung pangalawa po, i-reverse po natin or kukuhanin yung reciprocal. Ito pong 4x minus 3 mapupunta sa taas. Ayan na po siya. Then, ito pong x na pupunta po dito sa baba. Ito na po siya nun. Tapos, ang gagawin po, kailangan po, wala naman po tayong makakancel dyan, kaya ipag-multiply na lang po. FOIL method ang gagamitin. X times 4x, 4x squared. Then, outer po tayo. X times negative 3 is negative 3x. Tapos, inner na po. Negative 4 times 4x, negative 16x. Then, negative 4 times negative 3, last term po yan, is positive 12. Then, eto po, ganun din. I-multiply din po yan. So, i-distribute po natin. X times x is x squared. X times negative 3 is negative 3x. Ngayon po, combine like terms lang po. Ito po negative 3x and negative 16x. So, since magkapares po sila ng sign, add po natin. 3 plus 16 is 19 and their common sign is negative. And the rest, copy. Kasi yun lang po yung magkaparehas dito sa taas. Hindi yung po pwedeng pag-add po yung nasa taas at yung nasa baba. So, eto na po yung pinaka-final answer natin, yung naka-encircle. Ngayon naman, meron po tayong tinatawag na composition of functions. Ito po kasi yung, natin, tinatawag din po itong composite function.
So, maraming kalituhan dito yung mga bata dahil akala po nila multiplication to. Okay. So, what is composition of functions? Composition of function are also called composite function. It is done when a certain function is put or replaced to the value x of the other function. So, dalawa yung function na given, tapos kung ano yung value ng function na yon, ipapalit mo po dun sa isa pang function. Ganun po siya. Some students may refer to it as a pag, kasi po parang pag po yung pagkakasulat niya. Because composition of function is written as f of g of x. Ito po, parang nga pong pag, kala mo maliit na letter O po yung nasa gitna po nila. Or, ayan po, f of g of x po yung basa dyan. Ayan. So, kapag ka po sinulat po natin, yung f of g of x, we have, ayan, ganun po siyang sinusulat. Yung pag po of x, tapos equals f of g of x. Where the innermost function is the function that is plugged in to the other function. Ano po yung ibig sabihin nun? Okay, so let's have examples para po mas maintindihan. So, yan po yung examples. Hindi ko na po babanggitin. Pa-flash lang po dyan dahil meron ng po kasunod. Yan. So, yung pong example number 1 natin, we have example 1 equals find f of g of x. So, yung pong gagawin dito, pag-iwalayin po natin, we have f of g of x, ayan. Ito po, ganito po nyong isulat. Ito po yung innermost nun, yung g of x. So, yung g of x po, ang given mo, 3x plus 15. So, i-substitute mo po dyan. Ngayon, kopyahin mo yung f na nasa unahan. Ngayon po, nilagay ko siya dito para po hindi kayo malito sa pag-substitute. Tandaan, ito po yung uunahin, yung innermost, yung pinakakaloob-looban po muna. Kahit po maging tatlo pa yan, dapat yung pinakakaloob-looban po yung una mong papalitan na value. So, yan po, yung g of x nga po, dun sa given 3x plus 15. So, ang gagawin po, lagay mo siya dito sa bandang kaliwa. Tapos, yung pong f of x nun, dun ka na sa kasunod. Ano po ba yan? F of x na po siya. Yung kasunod, di ba? Tapos ka na sa g of x. Ano po yung value po ng f of x? 2x minus 7. Kaya po, equal mo po siya sa 2x minus 7. Wala po ito. And then, yung kasunod po, you have 2x minus 7. 2 times eto pong value na to, yung naka-red, ayun po yung ipalit natin sa value ng x. Then, copy po natin yung minus 7. After po niyan, ang kailangan gawin ay i-distribute. 2 times 3x is 6x. And 2 times positive 15 po is positive 30. Then, minus 7. The next po, simplify po natin. So, yung pong f of g of x equals 6x. Then, positive 30, negative 7, magkaiba po ng sign. So, ang gagawin nyo po is subtract. 30 minus 7 is 23 at mas mataas ang 30, kaya po positive 23. Or 6x plus 23 yung answer natin. Ngayon dito po sa example 2, tingnan nyo po mabuti. Parehas lang po tayo ng ginamit na function. Pero magkaiba po sila ng pwesto. Dito, sa given sa number 2, nauna naman yung G. Dito po sa given number 1, nauna po yung F. So, dito sa example number 2, tingnan po natin kung parehas ba sila ng sagot sa number 1. So, example 2, find G of F of X. So, dito po yung nasa pinaka-innermost is yung F of X po. Ano yung F of X mo? Yung po, 2x minus 7. The next po, isulat mo sa bandang kaliwa. Then, ano po yung nasa kasunod? Yung g of x naman yung ipalit mo. Yung palitan, yung ilagay mong value, yung pong substitute. Or papalitan. Okay. 3x plus 15, ayun po yung g of x mo. Ngayon, palitan mo yung value ng x dito po sa naka-red. Ayun po, 2x minus 7. So, copy 3. Then, yung x mo is 2x minus 7. Then, positive 15. Then, next po,
Yung kasunod po niyan, distribute, tulad po ng ginawa natin doon. 3 times 2x is 6x. Then, 3 times negative 7 is negative 21. Tapos po, yung last, copy positive 15. Ngayon, sa 6x, wala naman po kapares na may x, 6x. Sulat mo na. Then po, negative 21 plus 15. Magkaiba ng sign. Kaya po, isusubtract natin. 21 minus 15 is 6. Ngayon, mas mataas ang 21, kaya po siya naging negative 6. So, yan po. Kahit po pakatingnan or pakasolve nyo po yan, parehas yung ginamit mong function, magkaiba po sila ng pwesto, magkaiba po yung sagot. Kaya po, ibig sabihin, be careful po sa pagsasubstitute netong composition of function. For example, 3, o same lang po yan. Nampasan na po natin, i-flash ko lang po. Ayan. Okay, so hanggang dyan po yung lesson natin sa operations on function.